Okay mga kabihero, ayan, nakabili po tayo ng murang tilapia. Kaya lang ito po yung tilapiyang binangunan sa Laguna Lake. Alam nyo po ba, 100 pesos lang po yan. Wala nang kiluhan, tumpok-tumpok. Ayan, so sa ngayon, gumagawa po tayo ng daing dahil maganda po yung init. Magdadaing po tayo at tutuyuin po natin mga kabihero. Kabila. Dos. Ito dos. Ito mo dito. Itong piso pa. Extra piso. Malalaki? Ang dami. So, kapag kayo po yung magdadaing, ano po ba yung dapat nating gawin? Una, putulin po natin yung kanilang mga buntot at palikpik. Yan. Kung mayroon po tayong gunting na matalas, mas madali po siyang gawin kapag ginagamitan po ng gunting. Yan. Tanggalin natin yung mga palikpik na yan. Yan. Para hindi nakaka-konsumo ng espasyo. Yan. Kapag natanggal na po natin ito, ang isusunod po natin ay tatanggalan po natin siya ng kaliskis. So, hindi tayo pwede sa palengke mga kabiyahero. Sa palengke, saglit lang nila itong ginagawa. Sanay na sanay sila. At saka mayroon sila mga gamit na talagang para sa pagdadaing. Yan. Ngayon, kapag magdadaing po tayo, huwag nyo na pong biyakin dito. Automatic po, dito na po tayo sa likod gagawa ng biyak. Para hindi masyadong rugado yung laman po ng ating dinadaing na isda mga kabihero. At pag nabiyak na po, doon na lang natin tanggalin yung hasang at saka yung kanyang bitoka. Ayan. Matigas. Matigas or mapurol yung ating ginagamit na kutsilyo. Lang, ingat sa pagdadaing lalo kung hindi po tayo sanay. Dahil may posibilidad po na
yung ating kamay ang masugatan. Ayan. So, ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos po natin yung ating gagawing daing. Okay mga kabihero, kapag nadaing na po natin yung isda na gusto nating daingin, yan. So, ang isusunod po natin ay lilinisin na po natin yung kanyang laman loob. Yan, tatanggalan po natin siya ng hasang. Sa palengke, magaling po sila magtanggal ng hasang. Yan. Pag hinila nila yung hasang doon sa lalamunan, dire-diretso po, nababaklas nila hanggang doon sa may tiyan yung kanyang bituka. Pero dahil hindi nga po tayo fish vendor, ibinabahagi ko lang po sa inyo yung aking karanasan sa personal kong paggagawa ng daing mga kabihero. Yan, isang proseso lang naman po yan kahit sa anong klaseng isda na gusto nating daingin. Ayun, maglagay tayo ng lalagyan ng bituka para hindi makalat. Hindi naman po natin inubos yung dami ng tilapia. 7 lang po yata yung ating dinaing at ibibilad po natin sa magandang sikat ng araw ngayon. Yun naman pong another 7 piraso itatago na lang po natin sa ref para prituhin ng buo kung sakaling gusto o kaya pang gata o pampaksiw mga kabiyahero. Yan. Ganyan na po ang kanyang hitsura nung matanggal po natin yung kanyang hasang at saka yung kanyang bituka. Maya-maya na po natin na huhugasan at pag nahugasan na po natin titimplahan na po natin ng ricado bago po natin na ibilad sa araw mga kabiyahero. So paulit-ulit lang na ganito yung ating gagawin hanggang sa maubos nating linisan yung lahat ng ating ginawang daing. Ayun. Napakalangsa ng kamay natin. Ayan po mga kabihero, malinis na po yung ating dinaing na tilapia. 7 piraso. So ilalagay na po natin sa isang planggana para lagyan na po natin ng asin bago po natin ibilad doon sa labas po ng bahay. Yan. Lagyan na po natin ng asin. Kahit siguro naman hindi pa kaalatan ngayon dahil napakaganda po ng init ng araw. Yan, mikos-mikos natin para magkaroon ng balancing asin yung buong laman po ng isda. Hindi na po natin ito titimplahan ng katulad ng sa daing na bangos. Kasi nga po, kung tuyong-tuyo, useless naman po yung ricado kung talagang magiging dried daing po siya. Masarap lang po yung may ricado kapag medyo half dry lang po yung isda or binabad sa umaga, lulutuin din po sa hapon. So, ang plano po natin ito i-standby. At gamitin lang kapag talagang walang di ulam. Ayan. Naasin na po natin. At mamaya po ay ilalagay na po natin sa isang lalagyan kung paano po natin siya ibibilad sa init ng araw mga kabihero. Ganda ng pagkatilapia. Napakalinis. Ang lalaki. 14 piraso po yan sa halagang 100 piso.
3 oras po matapos nating ibilad mga kabiyahero ay ito na po yung hitsura ng ating daing. So, sa susunod, pag tayo po'y nakatagpo ulit ng maraming murang isda, ay pwede po natin itong gawin mga kabiyahero. Sa darating na araw, pag tayo nakatagpo ng murang galunggong, ay susubukan naman po natin kung kaya po natin gumawa ng tinapang isda. So, hanggang dito naman po at maraming salamat.